Mga kapuso, nung nakaraang linggo, nakilala ninyo ang ating ilang mga kapuso na kahit dumaraan sa pagsubok ay nagpakita pa rin ng pag-asa ngayong Kapaskuhan. Tulad ng lolang tumulong sa kapwa niya, matatanda o nakatatanda. Pati na yung leprosy o pasyente, yung pag may ketong, kung tawagin, na inabandona ng kanila mismong mga mahal sa buhay. At ngayong bisperas ng Pasko, matutuhayan naman ninyo ang isa pang natatanging kwento ng katatagan ng isang binatilyo na may kanser sa bahagi ng kanyang lalamunan. At kahit mahirap siya, nangingibabaw pa rin ang pagiging buo ng kanyang kalooban. Narito po ang kwento ng Pasko ng Kapuso. Hatid nina Jamsi Sante, Katrina Son, Victoria Tulat at Micaela Papa. Masayahin, mapagmahal at matatag. Ganyan ilarawan ng kanyang pamilya at doktor si Kirby Ocampo, 16 na taong gulang. Yan ay sa kabila ng iniinda niyang sakit na nasopharyngeal carcinoma o cancer sa nasopharynx, ang itaas na bahagi ng lalamunan sa bandang likod ng ilong. Noong una, inakala nilang kulani lang ang bukol sa leeg. Laking takot niya nang sabihan ng doktor noong 2011 na cancer na pala ito. Sabi po nila pag may sakit ng cancer, tigok na po. Pero pilit lumalaban si Kirby. 14 na sesyon ng chemotherapy na ang kanyang pinagdaanan. Prosesong sumubok daw sa kanyang katatagan. Hindi po ako nakakain suka na po ako ng suka. 4 na araw po yung chemo ko tinatagal. 4 na araw din po kung hindi kumakain. Tubig lang po. Lumiit ang bukol matapos ang chemotherapy. Pero nitong Mayo, muling lumaki ang bukol. Sa ngayon, sumasailalim naman siya sa radiotherapy. Ang ina ni Kirby ang siyang pinanghuhugutan niya ng lakas. Ayon kay Aling Laylani, sinanla nila ang maliit na sakahan sa Pangasinan at iniwan doon ng asawang may tuberculosis. Maipagamot ng si Kirby sa Maynila. Bagamat nagpapakatatag daw si Aling Laylani para sa anak, hindi nito naiwasang maluha. Awang-awa po, talagang hinihiwa po yung puso. Ako sa akin. Kaso lang wala nga akong magawa. Sabi ko, anak, magtulungan tayo, lumaban ka, gagawa ko ng paraan. Maski na mamalimos ako, maski lahat titiisin ko para lang sa'yo, sabi ko sa kanya. Dagdag ni Aling Laylani, matulungin sa bahay si Kirby noon, tumutulong sa pagluluto at sa pagbebenta ng balot. Pero dahil sa sakit, hindi na niya ito magawa ngayon. Kasama din sa namimiss ni Kirby ang panonood ng telebisyon. Nanatili kasi sila ngayon sa tahan-tahanan sa East Avenue Medical Center kung saan hindi niya regular na napapanood ang mga programang sinusubaybayan tulad ng 24 Oras at Investigador. Kaya naman para kahit paano'y mapasaya si Kirby ngayong Pasko, dinala namin siya sa DCBB para makilala ang kanyang idolong si Mike Enriquez. Natupad na ang wish mo for this Christmas? Opo. Tamo, may bonus pa. Hindi lang si Mike Enriquez, kundi pati si Arnold Clavio. O ano masasabi mo ngayon? Sige. Masaya po ako ngayon. Very good. At Dahil na-meet ko po kayo na personal. Dahil masaya ka, masaya din kami. Opo. Yun ang kasiyahan namin dito sa ginagawa namin. Opo. Wala nang iba. May pamasko pa si Mike Enriquez para kay Kirby. May pangako rin si Mike kay Kirby. Pag gumaling ka, ilalapit kita doon sa mga brother sa Lasal, kulay green. Ha? Ibinigay din namin ang hinahangad niyang gadget na gagamitin para mapaglibangan at makausap ang mga kaibigan. At syempre, hindi mawawala ang pang Noche Buena. Pero ang kanyang pinakahihiling, ang tuluyan niyang paggaling. Buo raw ang kanyang loob na labanan ang sakit. At dapat manatili din daw ang pananampalataya ng mga katulad niyang dumadaan sa pagsubok. Maging matatag po sila na kayang-kaya hanggat may buhay, may pag-asa. Micaela Papa, Jamsi Sante, Katrina Son, Victoria Tulad ng Hatutok, 24 Oras.